I hope you. Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw para suportahan itong nakakakilig, nakakaaliw at medyo nakakaiyak na kwentong pag-ibig ni na Shirley at Drew. Ay hala, ano yun? Gulat na tanong ng dalaga sa kanyang sarili at nagmamadali na itong bumaba ng kanyang sasakyan. Hoy! Aanga-anga ka? Saan ka ba nakatingin? Bakit hindi mo man lamang nakita itong napakalaki naman ng sasakyan ko? Bulyaw ni Shirley sa isang lalaki na nakabangga ng kanyang sasakyan. Hi, I'm Drew. Calm down and we can talk about this. Nagulat man ngunit kalmado ang tugon ni Drew na mabilis rin naman nakababa ng kanyang sasakyan. Wow, talaga lang? Calm down? Talk about this? Paano ako kakalma? Paano kasi ako makakapasok sa work ko kung ganito namang warak itong aking sasakyan? Nang didilat na wika ng dalaga. Ma'am, nakakatakot ka naman magalit. Hindi ba natatakot sa'yo ang iyong asawa? Nakangiting sabi ni Drew habang hinahaplos-haplos ang sariling batok nito. Hoy, wag mo ngang ukrayin ang personal kong buhay ha? Sabi ni Shirley habang dinodoro ang mukha ng kausap. Relax ka lang, sasagutin ng insurance ko ang pangpagawa ng sasakyan mo at huwag kang mag-alala. Ako ang magiging driver mo araw-araw hanggat hindi mo nakukuha itong sasakyan mo. Ayon pa kay Drew, ngunit tinaasan lamang siya ng mga kilay ni Shirley. Talaga? Napaka-gentleman mo naman pala, pwedeng mahiya. Wag na, bakit naman ako magtitiwala dyan sa pagmumukha mo? Kukuha na lamang ako ng rent a car. Sabi ni Shirley sabay ngiwi ng kanyang mukha. Sa gwapo kong ito, hindi ka magtitiwala. Pero okay yang naisip mo ha. Ako na lamang ang magbabayad ng rent a car hanggang hindi pa naaayos itong sasakyan mo. Pwede ko bang makuha ang calling card mo para matulungan kita sa pag-aasikaso? Seryosong lahad ni Drew. Ha! Style mo bulok! Tawang aso na wika ni Shirley sabay tapon ng masamang tingin sa kanyang kausap. Hoy, kayong dalawa dyan ha! Imbes na magbabangayan kayo, itabi nyo nga yang mga sasakyan ninyo. Kaloka! Nakakaabala kayo. Alam nyo naman na rush hour. Bakit? Babayaran nyo ba ang mga oras namin kapag na-late kami sa aming mga trabaho? Bulyaw ng isang babae na nakasakay sa isang jeepney. Maya-maya pa ay dumating na ang pulis, kinuha pareho ang kanilang mga driver license. Noong napansin ni Shirley na pasilip si Drew sa kanyang ID ay umirap ito at sabay tagilid. Napa-smile naman si Drew sa inaasal ng dalaga. Aba, kakaiba ang babaeng ito ah. Bulong ni Drew sa kanyang isipan at napailing pa ito. Papa, nasa bahay pa po ba kayo? Pwede niyo po ba akong daanan dito sa intersection ng Santa Barbara at 81st? May bumangga po kasi sa akin eh. Ito nga po eh, warak na warak yung aking sasakyan. Opo Papa, meron na pong mga pulis dito at tumawag na rin po sila ng magtuto nitong aking sasakyan. Paglalahad ni Shirley sa kanyang ama. Pagka-off ng dalaga ng kanyang cellphone ay nahagip ng kanyang mga paningin na masayang nag-uusap ang pulis at ang lalaking nakabangga sa kanya. Chief, hihingiin ko lamang po ang cellphone number ng towing company na tinawagan ninyo para matawagan ko sila pagdating ko sa office para makaalis na ako dito. Sobrang mahangin kasi dito eh. Baka ilipad pa ako. Pasaring ng dalaga sa nakabangga sa kanya at siya namang pagdating ng kanyang ama. Pagkabigay ng cellphone number ng mamang pulis sa dalaga ay nagmamadali na itong lumayo sa kanila ngunit biglang nagsalita ang nakabangga sa kanya. Miss Shirley,
Hindi mo ba kukunin ang pangalan ko? Tanong ni Drew. Hindi, bahala na ang mamang pulis sa'yo. Masungit na tugon ng dalaga. Anak, anong asal ba yan? Iyon ba ang nakabangga sa'yo? Mukhang artistahin, magandang lalaki. Ayon pa sa kanyang ama. Papa naman, alin ba ang ganda doon? Mahangin ka mo. Naku anak, kaya hindi ka nagkaka-boyfriend. Lahat yata ng lalaki sinusungitan mo ha. Bumuntong hininga na lamang ng malalim ang dalaga sabay pinaikot ang kanyang mga eyeballs. Paano na naman tayo umabot dyan sa pagbo-boyfriend, Papa? Anak, tandaan mo ha, hindi lahat ng lalaki ay mangluloko. Kita mo ako, hindi na ako nag-asawa kahit 10 taon nang wala ang iyong ina. Kasi nga, loyal ako sa kanya. Matagal-tagal na rin naman mula noong ipinagpalit ka ng iyong kasintahan. Mag-move on ka na? Pinili na lamang ng dalagang wag nang sumagot sa kanyang ama dahil natitiyak siyang hahaba lamang ang pangangaral nito sa kanya. Okay, ako na ang bahalang maghanap ng lawyer na mag-aasikaso sa aksident mo ha, para hindi ka na may stress. Sabi ng ama sabay haplos sa likod ng dalaga. Salamat po, Papa. Walang anuman anak. Kinabukasan, pagkalabas ni Shirley sa kanilang gate ay may nakabalanda na magarang kotse sa harapan ng kanilang driveway. Noong magbukas ito ng pintuan ay laking gulat ng dalaga kung sino ang kanyang nakita. Ikaw? Anong ginagawa mo dito sa harapan ng bahay ko? Tanong ni Shirley. Sinusundo ka para ihatid sa office mo at susunduin din kita mamaya para ihatid dito. Gagawin ko ito hanggang sa makuha mo ang iyong sasakyan. Kaya halika na, sumakay ka na. Nakangising pag-aya ni Drew. Kumunot naman ang noo ng dalaga. Paano mo nalaman itong bahay ko at kung saan ako nakatira? Sakay na, baka malate ka pa. Tugon lamang ni Drew. No, hindi ako sasakay sa kotse mo. Baka madumihan ko pa yan. Baka naman pinagyayabang mo lang talaga yung sasakyan mo sa akin. Makikipagbangayan ka lang ba sa akin o sasakay ka? Sige ka. Kung pipiliin mo ang makipagbangayan, malilate ka. Hindi na nakasagot ang dalaga sa winikang iyon ni Drew dahil nakita niyang bumukas na ng malaki ang kanilang gate. Anak, ano ba yan at sino ba yung nakabalandrang sasakyan? Paano ako makakalabas niyan? Tanong ng ama habang papalapit ito sa anak at sa kausap. Magandang umaga, sir. Ako po si Drew. Ikaw yung nakabangga sa anak ko kahapon ano? Magandang umaga naman sa'yo. Anong atin? Bakit ka andito? Dali-dali namang bumaba si Drew sa kanyang sasakyan para magpakilala sa ama ni Shirley. Ako po si Drew, David. Nakangiting inilahad ng binata ang kanyang mga palad, tanda ng pakikipagkamay. Masaya naman tinanggap ng ama ni Shirley ang pakikipagkamay ni Drew. Nice to meet you, Drew. Ako naman si Alwyn. Napakamot na lamang sa noo itong si Shirley habang pinagmamasdan ang dalawang lalaki. Nice meeting you too, sir. Sinundo ko lamang po itong anak ninyo. Naipangako ko po kasi sa kanya na ihahatid at sundo ko siya hanggang sa maayos ang kanyang sasakyan. Maganda yung ideyang naisip mo. Ikaw naman ang may kasalanan eh. Sige na anak, umalis na kayo, baka malate ka na naman ulit. Pero Drew, siguraduhin mo lang na makarating ng maayos yung anak ko sa trabaho at maayos ring makauwi dito sa pamamahay ko. Seryosong habili ni Papa Alwyn. Papa, hindi po ako sasabay sa kanya, sa inyo po ako sasabay. Anak, magkaiba tayo ng direksyon. Late na nga ako kahapon, malilate pa rin ba ako ngayon? Sumakay ka na dyan kay Drew para hindi ka na rin malate.
Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang sumakay sa magarang sasakyan ni Drew. Humanga naman si Shirley sa napakahalimuyak na bango na kanyang naaamoy sa loob ng sasakyan kaya napapikit ito. "Do you like the smell?" Nakangiting tanong ng binata. "Anong smell ba ang pinagsasabi mo dyan?" Kunwaring maang-maangan ng dalaga. "Okay, kung hindi mo naaamoy ay okay lang." "Paano mo nga nalaman kung saan ako nakatira?" "Aba, baka nakalimutan mong ibinigay mo sa pulis ang iyong personal information at ako ang nakabangga sa iyo, kaya may karapatan akong malaman kung sino ang naagrabyado ko." Nakangiting tugon ni Drew. Ang pulis na yun makasuhan nga. Dapat hindi niya binibigay ang personal information ko sa ibang tao. "Shirley, hindi ako ibang tao dahil bahagi ako ng aksidenteng iyon. Ikaw man ay may karapatan kunin ang personal information ko doon sa pulis." Paliwanag ni Drew. Pagkarating nila sa pinagtatrabahuan ni Shirley ay agad naman bumaba ang dalaga. "Welcome," salita na nagpalingon kay Shirley. "Anong welcome?" tanong ng dalaga. Baka kasi nag-thank you ka sa akin dyan sa isipan mo kaya nag-welcome ako." Nakangiting tugon ni Drew. Inirapan lamang ni Shirley ang binata at nagtuloy-tuloy na ito sa paglalakad. "Nag-thank you naman talaga ako dahil hindi ako late." Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Maya-maya pa'y naramdaman ng dalaga na may humawak sa kanyang siko. "Anong oras mamaya ang labas mo para hindi ako malate sa pagsundo sa iyo?" Parang kung may anong kuryente ang dumaloy sa puso ng dalaga dahil sa pagkakahawak na iyon ni Drew. Ngunit madaling na ibalik ng dalaga ang kanyang wisyo sa kanyang sarili. Wag ka nang mag-abala. Nakakahiya naman kasi sa'yo eh." "Mahiya ka sa akin kung hindi mo sasabihin kung anong oras ang uwian mo," sabi ni Drew. Tungkol dyan, hindi ako mahihiya kaya hindi ko sasabihin sa'yo kung anong oras ang uwian ko. Kaya sige na, umalis ka na, baka may makakita sa'yo na kakilala ko. Sabi ng dalaga sabay talikod kay Drew. "Uutakan mo ako ha? Sige, mag-utakan tayo." Bulong ni Drew sa kanyang sarili. "Manong guard, anong oras po ba ang labasan ni Shirley? Boyfriend niya po ako, nahihiya kasi siyang magpasundo hatid, baka daw may makakita sa akin. Kahiya-hiya po ba itong aking itsura?" "Nako sir, joker po pala kayo, bagay na bagay po kayo ni Ma'am Shirley. Masayahin din po kasi siyang tao, laging nakatawa sa amin, napakabuti pang amo. Sa katunayan nga po niyan, lagi niya kaming pinapakain. 5:00 po ng hapon lumalabas yan sir, pero minsan ay huling umuwi si ma'am sir. Sinisigurado niya po na tapos lahat ang kanyang kailangan tapusin. Pero balita ko po kasi nabangga ang kanyang sasakyan kaya malamang po uuwi po yan ng 5 PM sir." "Sige Manong, salamat ha." Nakangiting umalis si Drew sa building na pinagtatrabahuan ni Shirley. Mabait naman pala siyang tao, bakit ang init ng dugo niya sa akin? Baka na love at first sight yun ah. Wala pang 5:00 ng hapon ay naroon na si Drew sa pinagtatrabahuan ni Shirley. "Sir, magandang hapon po, ang aga po ninyo. Wala pa naman pong 5:00. Nakangiting wika ng guard. "Mainam na ang maaga kaysa late, diba? Ayokong magalit sa akin ang girlfriend ko. Baka hiwalayan pa ako." "Naku sir, napakaswerte niyo po dyan sa amo naming si Ma'am Shirley. Napakabait na, maganda pa." "Swerte ba ako? Lagi nga akong sinusungitan. Saan ang mabait doon?" Ayon pa sa isip ni Drew. "Leo, ako nga pala si Drew."
Medyo nagtaka ang guard kung paano siya nakilala ng binata. Huwag ka nang magtaka. Ayan o, nakita ko sa name tag mo. Nakangiting sabi ni Drew. Salamat sir ha. Maya-maya pa'y nakarinig na ng ingay ang dalawang lalaki. Sir, yung malakas tumawa si Ma'am Shirley yan. Palabas na sila kaya mahal na mahal po namin yan dahil napakabait talaga na employer. Sumandal si Drew sa gilid at nag-aabang sa paglabas ng napakagandang si Shirley. Nagulat ang dalaga nang makita niya si Drew. Hoy, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng dalaga. Ano ba namang klaseng tanong yan? Hindi ba sinabi ko sa'yo na ako ang magiging personal driver mo hanggat hindi naaayos ang iyong sasakyan? Naku ma'am, tatahitahimik po kayo ha? Napakagwapo naman po ng inyong personal driver. Kilig na wika ng empleyado ng dalaga. Thank you. Pa-cute ni Drew sa mga kasamahan ni Shirley lalong-lalo na doon sa kinikilig sa kanyang kagwapuhan. Umirap na lamang si Shirley sabay sabing, "Sige, tara na, personal driver." Nakangiti naman na sumunod si Drew sa dalaga sabay lingon at kaway sa mga kasamahan sa trabaho ni Shirley. Pagdating ni Shirley sa kanilang bahay ay naroon na rin ang kanyang ama. Nakatayo at nakangiti na nakatingin sa kanilang dalawa. Pagkaalis ng binata ay kinausap kaagad ni Papa Alwin ang kanyang anak. "Nangliligaw na ba sa'yo ang Drew na yon?" "Papa naman, hindi po. Alam nyo naman na wala pa sa isip ko ang mga bagay na yan." "Mag-isip-isip ka na anak. I'm not getting any younger anymore." Seryosong sabi ni Papa Alwin. "Ay, may nahanap na nga pala akong attorney na hahawak sa kaso ng sasakyan mo." Sabay abot ng address ng law firm na hahawak sa case ni Shirley. Kinabukasan, 6:00 pa lamang ay umalis na ang dalaga sa kanila para makaiwas kay Drew. "Baka naman kasi kapag hindi ko pa aagahan ang pag-alis ng bahay, mapipilitan na naman akong sumakay sa hambog na iyon." Bulong ni Shirley sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay kinuha nito ang kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang opisina na hindi siya makakapasok dahil aasikasuhin niya ang nangyaring banggaan ng kanyang sasakyan. Saktong 8:00 ng umaga noong dumating si Shirley sa law firm na ibinigay sa kanya ni Papa Alwin. "Naku miss, baka tatanghaliin si Attorney Roque?" sabi ng front desk. "Okay lang miss, mag-aantay ako," tugon ni Shirley. 1 oras ang nakalipas, narinig ni Shirley ang front desk na may binati itong attorney. Maya-maya pa'y bumukas ang pintuan kung saan naroon ang dalaga. Napakunot ng noo si Shirley noong makita kung sino ang iniluwa ng pintuan. "Ngit, anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin, hanggang dito ay sinusundan mo ko." "Oh my God, pareho ba tayo ng lawyer na inaantay?" Dilat ang mga mata na tanong ng dalaga kay Drew. "Galing ako sa bahay mo ah. Napakaaga naman ng alis mo," sabi ng taong kakarating lamang. Ngunit imbis na sagutin ang katanungan ng kausap ay pinili na lamang ni Shirley ang tumayo. "Oh, saan ka pupunta?" "Pwede ba? Mr. Drew, ako ay iyong lubayan?" "Shirley, pwede ba? Hindi tayo magkaaway dito." Napangising aso ang dalaga. Hahawakan na sana ng dalaga ang doorknob ngunit bigla itong bumukas kaya napaatras ito. At muntik pang matumba, mabuti na lamang nakatayo si Drew sa kanyang likuran. "I'm sorry ma'am, nagulat ba kita?" Bungad ng kapapasok lamang na lalaki at hindi lang ito gwapo, napakapungay pa ng mga mata at napakatangkad pa.
Maputi ang balat na tila may lahi itong banyaga. I'm Attorney Roque. Lahat ng lalaking kapapasok lamang sabay abot ng mga palad nito para formal na ipakilala ang kanyang sarili. Napansin naman ni Drew na parang natuka ng ahas itong si Shirley. Napaghahalata ka? Na love at first sight ka ba sa aking kumpadre? Nakabalik sa wisyo ang dalaga sa bulong na iyon ni Drew. Pare, parang hindi mo alam na bawal ka dito ah. Nakangiti na sabi ni Attorney Roque. Sinabi kasi ni Ethel na andito na si Miss Montelia at wala ka pa daw kaya ako na muna ang nag-entertain. Nakangiting alibay ni Drew. Sige, maiwan ko na kayo. Paalam ng binata sabay haplos sa likod ng dalaga. Tinapunan lamang ni Shirley ng paningin si Drew. Huwag kang mag-alala, Miss Montelia. Sisiguraduhin natin na maayos yung sasakyan mo at pangako ko sa iyo. Ipapasagot natin lahat sa insurance ni Drew ang mga gastusin at pangangailangan ng sasakyan mo. Mabuti na lamang hindi ka na paano. Sa ngayon, ipanatag mo na lamang muna iyang sarili mo, ako na ang bahala sa lahat. Nakangiting sabi ni Attorney Roque sabay lahad ng kanyang mga palad para makipagkamay sa dalaga. Tumango na lamang si Shirley sabay abot ng kamay ni Attorney Roque. Grabe, ang yaman siguro ng taong ito. Napakalambot ng mga kamay. Mukhang hindi marunong maghugas ng pinggan. Kinikilig na bulong ng dalaga sa kanyang isipan. Don't worry, wala ka ng ibang gagawin kundi ang mag-antay hanggang sa matapos ako sa kasong ito. Madali lang ito dahil nakipagtulungan naman si Attorney David. Dagdag pa ni Attorney Roque. Attorney David? Sa wakas ay may salita na lumabas sa mga bibig ni Shirley. Yes, si Attorney Drew David. Nakangiting tugon ni Attorney Roque. Napataas ang kilay ng dalaga sa narinig. Sabay nang lumabas sina Shirley at Attorney Roque mula sa kwarto kung saan sila nag-meeting. Pagkalabas ni Shirley ng building na iyon ay nagulat ito noong mabungaran si Drew. Oh, anong ginagawa mo dito? Tanong ng dalaga. Kamusta ang meeting ninyo ni Attorney Roque? Nakangiting bungad ni Drew. Attorney ka, hindi ba? Dapat alam mong bawal ipaalam sa kalaban ang aming mga pinag-usapan. Taas noong sabi ng dalaga. Wow, kung makakalaban ka naman dyan. Ipaalala ko lang sa iyo ha na hindi tayo magkaaway dito. Wala namang dapat pag-awayan dahil sasagutin naman ng insurance ko lahat ng kakailanganin mo. At ako mismo ang pumili kay Attorney Roque dahil mabilis magtrabaho yun. Nakangiting lahad ni Drew. Whatever? Tugon ng dalaga sabay talikod nito sa attorney kausap. Mawalang galang na Miss Montelia, pwede ba kitang maimbitahan ng pananghalian? Nakangiting pag-aya ni Drew. Ano yan? Date? Diretsong tanong ng dalaga. Well, parang gano'n na nga. Attorney, wala ka bang gagawin? Ako kasi, marami pa eh. Siguradong maraming nag-aantay na gawain sa akin doon sa opisina ko. Taas kilay na wika ni Shirley. Makapag-antay sa akin ang aking mga gawain at pwede ko naman silang gawin sa bahay ko. Pangangatwera ni Drew. Wow, kakaiba ka talaga. Bakit? Ikaw ba ang may-ari ng law firm na yan? Tanong ng dalaga na may kasamang nakakalukong ngiti. Imbis na sagutin ni Drew na tila pang-aasar ng dalaga ay iba ang kanyang sinabi. May malapit na resto sa iyong pinagtatrabahuan. Doon na lang tayo mag-lunch para makapasok ka pa.
Nakangiting lahad ni Attorney David, kaya pinagbigyan na ito ng dalaga. Isang hapon susunduin na sana ni Drew si Shirley, ngunit napaatras ang binata nang makitang papalabas ang dalaga sa building na pinagtatrabahuan nito kasama si Attorney Roque. Napakunot ang noo ng binata dahil napakalawak ng mga ngiti ng dalaga habang kausap si Attorney Roque. Iba din talaga ang babaeng ito. Kapag ako ang kausap, parang laging aatakihin sa puso sa high blood dahil sa inis sa akin. Hindi ko naman sinasadyang banggain yung kanyang sasakyan. Aksidente lang naman yun, pero kung ituring ako parang kriminal na. Maktol ng binata sa kanyang kalooban. Mga ilang buwan pa ang nagdaan ay tapos na ang kaso ng dalagang kabanggaan. Isang hapon. "Oh, anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ni Shirley noong maabutan si Drew sa kanilang tahanan. "Namiss kasi kita eh." Nakangiting tugon ni Attorney David. "Ikaw naman ang hindi na nagpakita, hindi ba? So paano mo ako ngayon na-miss?" "Ayokong makagulo sa masayang relasyon ninyo ni Attorney Roque." Malungkot na tugon ni Drew. Biglang nalungkot din ang mukha ni Shirley. "Sorry." Bulong na usal ng binata. "Ang totoo, lagi naman talaga akong nagtatangka na sunduin ka, ngunit lagi akong nauunahan ni Attorney Roque kaya hindi na ako lumalapit dahil nakikita ko kung gaano ka kasaya sa tuwing kasama mo ang kaibigan ko." Himig pagtatampo na wika ni Drew. Napatitig si Shirley sa kausap, sinigurado kung anong meron sa drama ng binata. "Alam mo bang may asawa na ang taong iyon?" Tanong ng dalaga. "Hindi namin pinag-uusapan ang mga personal na mga bagay." Seryosong tugon ni Drew sa dalaga. "Niligawan niya ako. Muntik na ngang mahulog ang loob ko sa kanya nang bigla niyang aminin na pamilyado na pala siyang tao. Mga lalaki talaga." Iiling-iling na wika ni Shirley na tila ba may galit ito sa mga lalaki. "Ako, binata. Binatang binata." Diretsong sabi ni Drew. Biglang napatitig ang dalaga kay Drew. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Shirley. "Noon pa man, mahal na talaga kita, kaso lang, hindi ko masabi-sabi sa'yo dahil sa tapang mo. Noong maglakas ng loob na sana ako, nakita ko naman ang kasiyahan mo habang kasama mo si Roque. Naisip ko na hindi kita kayang patawanin ng ganun dahil lagi kang galit sa akin." May lungkot sa tinig ng binata. "Mangliligaw ka ba sa akin?" Diretsong tanong ni Shirley. "Dati pa naman talaga ako nang liligaw sa'yo. Hindi mo lang napansin dahil kaaway ang tingin mo sa akin." Nakangiti ngunit may himig pagtatampo ang tinig ng binata. Hindi nakaimik si Shirley dahil sa totoo lang may gusto naman talaga siya dito, kaso nayayabangan lang talaga siya sa binata. Maagang nagising ang dalaga kinabukasan. "Aba anak, milagro yatang nagising ka ng Saturday morning ah." Nakangiting bungad ni Papa Alwin. "May sasabihin po ako sa iyo, Papa. Nagpunta po kasi si Drew dito kahapon, sabi niya, nangliligaw naman daw po talaga siya sa akin noon." Biglang nag-cross ang kilay ni Papa Alwin sa tinuran na iyon ng kanyang anak. "Anak, matuto kang makiramdam. Ako nga, alam kong nililigawan ka ng taong iyon. Alam mo kasi kaming mga lalaki, anak, ay marami at iba-iba ang aming mga paraan mangligaw. Ang mama mo nga hindi niya alam na kami na pala hanggang sa noon mag-propose na ako sa kanya ng kasali." Nakangiting lahad ng kanyang ama. "Papa, mukhang mayabang kasi eh. Akala ko nang iinis lang talaga siya eh." Paismid na tugon ni Shirley.
Napangiti ang ama sabay gulo ng buhok ng dalaga. Yung iba nga dyan, kunwa, inaaway nila ang kanilang sinisinta para mapansin lang sila eh. Dagdag pa ni Papa Alwin, nasa kiligitnaan ng kwentuhan ang dalawa nang biglang may nagdoorbell. Drew, ang aga mo naman yatang umakyat ng ligaw. Bungad ni Papa Alwin nang si Drew ang mapagbuksan ng pintuan. Biglang pumitlag ang puso ni Shirley noong marinig ang pangalang Drew. Magandang umaga po. Mainam na kasi ang maaga para makarami. Nakangising tugon ng binata. Dahan-dahan namang tumayo ang dalaga para pumasok sa kanyang silid, ngunit mabilis ang mga mata ni Papa Alwin. Anak, saan ka pupunta? May bisita ka o harapin mo na? Ayon pa sa kanyang ama. Napangiwi ang mukha ng dalaga. Hello, sweetheart. Bati ni Drew sa dalagang sinisinta. Ano bang sweetheart ang pinagsasabi mo dyan? Papa, ikaw na nga muna ang humarap dyan, magbibihis lang po ako. Bakit naman kasi hindi nagpasabing pupunta dito? Di sana nakapag-ayos ako. Maktol ni Shirley. Sa totoo lang, mas okay ngang nakita ko ang itsura mo na bagong gising ka. Hindi na madabawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Lalo pa nga nadagdagan kahit pala wala kang ligo ay napakaganda at napakabango mo pa rin. Nakangising sabi ni Drew na papalapit sa dalaga. Bolero, paano mong nasabing mabango ako? Hindi naman malalaki ang butas niyang ilong mo para maamoy mo ako dito sa malayo. Okay na yan, mas gusto kong ganyan lang ang ayos mo. Mas maganda ka pa rin naman sa paningin ko. Nakangiting wika ni Attorney David. Ano nga pala ang ipinunta mo dito? Taas noong tanong ni Shirley. Mangliligaw. Diretsong sagot naman ng binata. Simula noong araw na iyon ay nagmistulang bodyguard at personal driver na ng dalaga si Attorney Drew David. Isang araw. Love, meron kang dapat malaman. Sambit ni Drew habang nagda-drive ito ng sasakyan. Ay nako, wag mong sabihin sa akin na pamilyado ka ng tao ha? Ikamamatay ko yata. Nang didilat ang mga mata ni Shirley habang sinasabi ang ikamamatay ko yata. Pamilyado naman talaga ako dahil may mami at daddy ako. Pwede ba Drew? Diretsuhin mo nga ako, wag mo akong tinatakot. Parang batang pagmamaktol ng dalaga. Hindi ba tinanong mo sa akin noon kung ako ang may nagmamay-ari ng law firm na yun? Yes. Father ko ang founder ng law firm na yun. Ngayon pinaubaya nila sa akin ang pagpapalakad noong mag-decide sila ni Mami na sa Europe na sila maninirahan. Pagtatapat ni Drew. Ako din, meron din akong ipagtatapat sa iyo. Pilipit ang katawan na wika ng dalaga. Okay? Nakangiti naman na sabi ng binata sabay tapon ng kanyang tingin sa dalaga. Ako rin ang mamayari ng Kirk Company. Mahinang pagtapat ng dalaga, medyo napakunot ang noo ng binata sa narinig. Talaga? Bakit hindi nagtatrabaho sa kumpanya mo ang iyong daddy? Ayaw ng grandparents ko kay Papa. Nagsumikap at nagkaroon ng maliit na talyer. Yun ang kanyang pinalago. Kahit noong wala na ang mama, ayaw niya pa rin iwan ang kanyang talyer. Masaya daw siya doon, pakiramdam niya raw, mabetray niya si Mami kapag iniwan niya ang talyer na iyon. Ay nako, ayokong malungkot. Sabay bitaw ng buntong hininga ng dalaga. Hindi nagtagal ay ikinasal ang dalawa. Naging busy sa kanya-kanilang mga kampanya, ngunit they make sure to make time for each other. Hanggang sa biyayaan sila ng napakagwapong anak na lalaki. I get lost in your deep blue eyes.
mga kaibigan. Dito po nagtatapos ang magandang istorya ng pag-ibig ni Drew at Shirley. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagsubaybay sa munting channel na ito. At doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated po kayo ng ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!